giving malnourished. And that will be the future clients of 6 hospitals. Diba? So yun yung point, no? Kaya ko yung sinishare sa inyo, kaya dapat talaga lagi kayong nagsisiyasa. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa chit-chat lang. You have to act accordingly and with basis. So at least I'm happy that before the end of the year, can you imagine, in less than 60 days, we address this problem. What more we can do together? These are what we call baby steps. But ang good news is one problem at a time. And it's being confronted with actions, consistency, and persistency. So the same manner with our COVID-19. No? Yung COVID-19 natin, tuloy-tuloy tayo dyan. Ha? Kaya kayo, kanya-kanya kayong departamento. Continue excel from your field of undertaking. No? May bunga eh. May bunga. No, kanina nilaunch natin, simultaneous blitzkrieg without violating the IATF rule and all other things. So it can be done. It can be addressed. And we will continue to utilize whatever resources we have, no? Efficiently. Magaling si Tresurera saka si Grace. Akala yung makahanap ng 116 million, wala na nga tayong kapera-pera. So, matter of talaga, focus. So, I implore and encourage each and every one of you to really focus on attending to social problems. And in fact, in a matter of few minutes, about 30 or so, I'll be speaking again with the Development Bank of the Philippines. Dennis, Andres, Balmoris, yung ating tuloy-tuloy, di ba? Natira na natin Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1. O titira tayo ulit. Hindi pa pala, meron pa tayo isa. Basset Community. Di ba? So may vertical, may horizontal. Pero, parehong in-city. Yeah? And today, we are finished already with the draft ordinance by administration measure. The Bible of housing, in-city housing in the city. I would like to thank, although hindi niya trabaho yun, pero one way or another, trabaho niya rin yun. Siya ang pinagpuyat ko doon. Si Attorney Chris Fernandez. Ayun, si Chris. Sa buong buhay ko, ngayon ako nakagawa ng ganyang kakapal na ordinansa. It's really a long term. And in fact, even the next leaders of the city will be having a hard time to amend it or go to other directions. We put some measures on it so that there will be continuity of governance, that we in the city government will address ISF, informal settlers, and ang good news ko sa inyo, sabihan nyo na yung mga kaanak ninyo, nag-evolve yung housing program natin. Wherein, would you believe that even an 8-hour guy, anong pangalan mo? Nakasandal sa pader? Marlon. Si Marlon, na nagtatrabaho sa Diamond Hotel as utility, maintenance, technician, can have an opportunity to own a condominium in the city of Manila with that new law. Because we will allocate 35% of our capacity in every project for the renters, middle class, to have what you call their own. No?
Naidisenyo yun doon. So, meron tayong para sa mahirap, meron tayong middle class o working class. Plus, of course, sa employees. Katulad na sinasabi ko sa inyo, hindi tayo pwedeng maggagaling-galingan sa kapitbahay. Kailangan sa loob din ng ating bahay, meron din tayong tinutugunan. So this is a massive approach. Long-term, continuous, massive approach of once and for all that the government will literally address housing. And you know for a fact, ayan, may tatangos ng ilong ni Andres yan, saka ni Dennis Lacuna, ni Balmores, no? Na yung unit natin, hindi bahay kalapate. Alam niyo ba ibig sabihin ng bahay kalapate? Diba ang bahay ng kalapate, patong-patong? Tapos isang ganun lang, siya lang kasya. Tama, mali? Oh, ito, 44, 42 square meter, 2 bedroom, whether townhouse or condominium in the city. Decent, honest to goodness approach, long-term approach of the city with regard to housing. So, anybody from the city, citizens of Manila, will have an opportunity to be accommodated. Government workers, mga mahihirap, at yung working class na habang buhay na silang nangungupahan. At maganda yung batas pag nabasa ninyo. Alam nyo bakit? O habang nagyayad ba siya ng 2 bulig, no? 2,000. Pag yumaman na siya, lahat ng hinulog niya, isosoli ko sa kanya bilang gobyerno. So kung naghulog siya 10 years, 2,000, that's 24, times 10, that's 240,000. So, soli ko pa yung principal. So, meron pa siyang pang-area para mag-evolve. Almost the same concept, literally. I can honestly say 95%. Parehong-pareho halos ang concept ng Singapore. Yung kanilang HDB. Kaya lang, mas maganda lang yung condominium natin. Kasi sa SM, ilang square meter? 23. 25. Tama? Tama, no? O wag na SM, yung mga pinatatayong condominium ngayon. Tama? Magkano? 3 milyon. 2.5. Tama? O, tayo. 44 square meter, 2 bedroom. Social. Kaya thanks to Dennis Lacuna. Thanks to Architect Balmores. Sila yan. So, this is a painstaking, long process, but one thing for sure, we have already paved the way. And we did not stop there just by paving the way. We are building already. It's there already. It's being built. So, one way or another, it's a matter of time. Talo init. Okay. So, third, DCS. Dr. Relin, is it true that we still have some tablets in one of our stock room in Solidonia ba yun? O meron ba tayong nakapending na nag-wave po. So, meron silang natitira. Okay. So, ang ano lang, ang directive, okay. Wala na po sa Solidonia ngayon. Okay. Basta, ang directive, once na dumating yung tablet, deliver agad. Kasi ano na lang naman ito ano tawag natin? Add-on. Add-on na lang to. We are about to, I think 98% na tayo doon sa goal natin na maibigay. So, konti na lang.
But ayoko kasi naka-stop. The day walang access yung bata sa eskwelahan, talagang nakakaawa din. But I just tell our teachers and principal, I hope I'm not asking too much. Make extra step to reach as soon as possible itong ating mga clientels. Opo, Mayor. Yung mga nag-wait po, with tablets were given to families na ang siblings ay more than 3. Yung nag-claim po na kulang yung tablet for sharing among 4 on up siblings, ay dito po naibibigay yung mga tablets na nag-wait ng parents na meron naman silang tablet sa bahay. Okay, thank you. And giving value to our work that we will develop fully on a maximum level, as much as possible, high quality of public education system. I hope you have a copy of this in the screen. You'll see Rosauro Almario Elementary School. Would you believe that is a public elementary school? Oh, tingnan mo. 10-story, air condition, with 9,000 capacity. Ayan yung ngayon. Diyan ako graduate. Ayan. Ayan ang itsura niya ngayon. Yan. Estudyante pa lang ako. Ganyan na itsura niya. So that was like 40 years ago. What more before that? Ito, plano natin. Daigang private, sigurado. It's a glass, no? As you can see, more lights will come in, natural light. Tapos more open space. Ayoko na maraming mga unnecessary structure. Because we will include inside the building all other facilities that no principal need to build anymore in the ground. Ang Shabel Lasal. Mac yan, ha? McDonald. We will have our own auditorium inside the building. Para hindi na magtatayo ng basketball court. Covered court. Nakakadagdag sa alimuum. Ito yung pagmimitingan natin ngayon, no? Andres, no? Sa BBP. 3 pang building na housing sa 3 eskwelahan. Ito yung auditorium nyo. Soccer field. Ayoko ng basketball court. Ay, hindi naman tayo magcha-champion sa basketball. Niliit natin, eh. O pag soccer, baka magkaroon tayo ng Arnaldo, saka Messi. Yan. So these are all air conditioned classroom and hallways, no? Medyo old name building. Ngayon, ang tanong, kasi Yorme, doon ka graduate, kaya doon mo nilagay. Hindi ho. 3 po yan pinaplano namin initially kasi gusto namin 6. Parang yung katulad ngayon, yung housing. Sabog-sabog yun, di ba? Nakakalap. Tapos ngayon, makikipag-usap tayo ulit. Dahil uutang talaga ako. Hindi ako mananawang umutang. Sabi ko nga sa inyo, biro ko kanina, kung maisasalya ko yung relos kay Tambunting ng City Hall,
sasali ako yung sanla muna. But the thing is, this needs to be addressed. We have to show. Yeah, if we did it with tablet through the help of Dr. Lim and the school board, na City of Manila is the only city fully complied with our target about blended distant learning with tablet and SIM card. Di ba? We did it. That's about 1.2 billion. Halos nalulunod na tayo doon sa kung saan mahahanap yung mga pera. Pero we did. So nothing is impossible. So this is this building is really a unique one. And we're gonna build 3. Our goal is 3. 1, Rosario Almario Elementary School. 2, Manila Science. 3, Albert. Yan. District 1, District 5, District 4. Susunod natin titirahin. District 2, District 3, District 6. Lahat yan. Tapos, nga pala, on top of that, meron na sarili yang STEM, yung laboratory, yung science laboratory and computer laboratory. Kaya gusto ko naka-incorporate sa OBLO. Para kasi ang tendency kasi ng mga sumusunod na liderato, deduktungan ng ganito, mag-owning. Kaya before you know it, yung pati eskwelahan mukhang squatter. Disoriented ang estudyante. Kailangan sa school pa lang makita nila na Christian. May awa ang Diyos. So that will be our meeting for today. We're gonna sell the idea and hopefully Development Bank of the Philippines will buy the idea. Marami naman tayong pambayad later on. Di ba down na down tayo? Tanong, meron pa ba tayong ida-down? Exactly. So, where to go? Exactly. And before, habang lugmok na lugmok ang syudad, dahil sa dala ng pandemya at mga kababayan natin, we continue to focus on our mandate to have a better, good quality education. Better healthcare. Diba? Nakita nyo naman yung ospital ng Maynila na ginagawa natin, ano? Walang sinabi Makati Med dun. Tsutsal, biri mo, nasa ward ka, no? Naka-glass. Nandoon ka sa 10th story, nakikita mo yung dagat ng Maynila Bay. Habang papalapit ng konti ng hininga mo, masaya ka. Kasi nakikita mo yung sun rays. Blue. Hanggang sa huli. At least malapit ka na, inakyat kita. Nakaramdam man lang yung mahihirap nating mga kababayan na wala naman tayo makapagbibigay ng garantiya kung sinong mabubuhay ng doktor o hindi. Best effort lagi, di ba? Pero yung maramdaman niya na para siyang what do you call this, napasok sa hotel. Di ba ganun man lamang? Basta may gamit, may gamot, at naniniwala ako sa professionalism ng ating mga medical frontliners. Di ba? Yun. Tapos ang good news, yung pinangako ko sa mga tagalungsod ng Maynila na 6 na ambulansyang bumubuhay, hopefully. Di ba 6 lang ang pangako ko sa Maynila? Ang binili natin 12. Galing sa Amerika. Lumanding na. Kaya kayong 6 na ospital, may hiningi sa inyong tao kasi bawat isang ospital bibigyan ko ng isang matinong, honest to goodness na ambulansya. But we need your people kasi darating na yung mga ONACs na magtitrain ng mga tao natin. I think dito ata pinaplano yun sa Diamond Hotel yata yun. Hindi ako sure. Kasi ititrain yung mga tao nyo, driver, assistant driver, mga nurse,
Yung ina-assign sa inyo, sinabi ko yan sa inyo a few months ago, na mag-ready kayo ng tao sa ospital para yung ambulansya, pag bumiyahe, kompleto ng gamit. Pati yung yung tugs, yung ganun. Di ba pagka sound nun, toot, anong tawag doon? Paalam na aking mahal. Tama? O dahil yung may gamit at kayo, binigay nyo ang puso ninyo na mag-training to revive. No? O di pag tugs, tut, 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 tut. Anong tawag doon? Alleluia, alleluia. Di ba? Yun ang goal. If we can save, di ba? Save every life, immaterial of status, mahirap, middle class, mayaman. Yeah? O, yung 6, maiiwan sa MDRRM mo, Arnel, yung hotline ko, ha? Make sure that you are going to submit also people. Kasi nandito na, binibihisan na. Yun ay binild. We'll launch it in a matter of a few weeks. Yun ang regalo, additional na regalo ko sa mga taga Maynila. 12 honest to goodness na ambulansya. This is something unique. We only watch this in television. Because Manila, the people of Manila deserves better things from us. So we always wanted to do the best, acquire the best. Walang pagtitipid kapag kapakinabangan ng utaw. Okay? So, tablet, eskwelahan. Meron pa kayo ibang topic? Christmas gift for seniors. Napirmahan ko na yung, meron akong ibibigay sa senior citizen na healthy rice, galing sa Mindanao. Yeah? Tapos yung mga Christmas gift sa senior. Tapos tuloy-tuloy naman yung accumulation yun ng gift packs sa lahat ng Batang Maynila. Bawat pamilya, di ba? 650,000. Alagaan nyo yun sa eskwela kasi bibigay natin yun bago magpasko. We will make sure that walang magugutom or nga sa 24 ng gabi sa Disyembre. In our own little way. Hindi siya madami. Madami siya in numbers, pero at least may mapag-aharimunan ang taong bayan. Okay? So, you prepare. Meron lang akong isang major planning. No? As you all know, I've been talking to international pharmaceutical companies. Alam niyo naman yan, hindi yan kaila sa inyo na share sa inyo yung information. Dahil gusto ko talagang engage. Pagpalagay lang natin, mga pangalan. Pfizer, AstraZeneca, at saka Sinopharm. Kasi dalawa yan, isa Sinovac, isa Sinopharm. Pero sa Sinopharm yata yung medyo leading din. Tatlo yan. Europe, China, and America. And we've been talking to one of them. And it's developing. Now, at alam nyo din, dahil bahagi kayo noon, na ang Maynila may pera para sa vaccine. Baka hindi sapat sa buong Maynila, pero alam natin, marami tayong maililigtas with 200 million. This is on top of whatever the national government. I think ang national government bibili. No? Pero para matulungan natin yung national government, by way of we as local government, appropriated 200 million already and earmarked and deposited the money. I got an update from City Treasurer last Friday and I asked her, yung pera natin sa COVID na pang-injection, nakatabi. Sabi niya nakatabi. Buong-buo pa. And today, as we speak, in the City Council, meron akong additional na 50 million for vaccine. No? So 250 million yan, Directora Grace, no? 250 million na. Now, let's move forward. Let's not do the waiting game. While we're ready,
Next step, next problem is protocol to immunization and quantifying immunization. Sabihin, paano natin malalaman, o kayong 6 na direktor, MHD saka 6 na direktor, Barangay Bureau, ito, paano natin malalaman na ang tao na bakunahan na natin? Kailangan meron tagging. Ang payo ko may tagging. Whether through whatever it is, band or ID. Para, bakit? Kung ako empleyado, papasok ako sa Diamond Hotel, hindi ako kailangan ng ites, dut-dutin ng City Hall yung ilong ko. Kasi di ba naglilibre tayo ng test? Tama? Naglilibre tayo ng test eh. I think Manila Hotel yata mamaya, no? Tama ba, Manila Hotel? Ngayon, dito, Diamond. Yun. No? Kasi lahat ng hotel, mall, driver, at saka vendor, binibigyan natin ng pre-swab. Kasi nga, gastos sa empleyado o gastos sa employer. Either way, may gastos. So, nandun ang Maynila sa gitna. Between the empleyado and the employer. Now, let's move forward. We have money for vaccine. Vaccine is there already. Today, they're just awaiting for submission before the US FDA. Hindi ko na sasabihin yung company, alam nyo naman kung sino yun, di ba? Ngayon, kailangan lang natin para ma-utilize natin yung ating resources ng tama at episyente, kailangan matag natin yung tao na nabakunahan na siya. Para kahit na anong mangyari, hindi niya na kailangan magpates. Tama, mali? Yeah? So, ang gagawin niya, ipe-present lang niya yun doon sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho o nabigyan ako ng libreng injection ng siyudad ng Maynila. Ito, certification ko. So, magagamit yun ng naghahanap ng trabaho. Magagamit yun ng empleyado. Magagamit yun ng senior citizen o sino mang tao pagpapasok sa mga establishment na siya ay nabakunahan na. Okay? Ang good news, itong company na ito, yung produkto nila, napaka-sensitive, no? But with high rate of efficiency, 95%. And they were only expecting 50-60%. But it turned out, 90%. No? Ang discovery nila, ginamit nila na approach is mRNA. The problem is, it has to be stored, handled under negative 70. Ito, good news. The same company developed a mobile cooling system. They call it pizza box that can handle 1,000 dosage up to 5,000 dosage. It has GPS, so they will know in the headquarters of that company kung maayos yung laman. At pag nandoon siya, pwede siyang store for 5 days sa regular refrigeration. At kung sinunod yung negative 70, it can be stored up to 6 months. So, yan na yun. So, kung ganyan ang usapan na, wag tayong maghintayan. May posibleng vaccine, naghihintay ng sertifikasyon ng mga regulatory agencies. Ang syudad may pera. Paano natin ngayon i-implement in the coming days, weeks, or a few months? So, yun ang pagplanuhan ninyo sa medical sector. Mag-planning na tayo, layuan na natin ng konti. Kung iyan ay 3 months from now or 2 months from now, ihanda na natin. Tapos, pangalawa, tagging yun, no? Pangalawa, sino uunahin? Okay? No. While it is true that there is what you call protocol or whatever, sinasabi lang hinihikayat, tingnan nyo saan gamit ng vaccine.
Anong purpose ng vaccine? Oh, di ba? So, medical frontliners ba mauna? Senior citizen ba? Working class, working group? Oh, kaya, yan, inaatang ko sa inyo to decide. Whatever your decision, how to choose. Which, kung sino unang dapat mabakunahan, may precondition, may edad, o frontliners. Kasi alam naman natin, with 250 million, unless, 100 piso lang yung vaccine. Kasi sa 100 piso, times 2.4 million, that is only 240 million. Ma-injection ko to, pati zero age. Tama? But we know it will never happen. Yung isang company, nag-declare na sila ng variety ng presyo. From $1 to $19. Itong company na ito, wala pa tong presyo. So, kaya gagawin natin, didesisyonan natin. Diba? Pero, ang maganda kasi niyan, naniniwala naman ako magtotoo yung national government. Kasi meron na silang 10 billion. Kung lahat ng local government sa buong Pilipinas, katulad ng Maynila, nag-allocate ng a few millions. Pag pinagsama-sama mo yun, let's just say, kwentahang calculator, 1,600 LGU at 1 million pesos. That's 1.6 billion. Tama mali, treasurera? Paano pa pag yung mga highly urbanized? We have about city. Halimbawa, meron 200 plus na city. Malu, no? 200 plus na city. Di ilan na yun? Sa 10 million, madali lang yun. Sa highly urbanized, yung 10 million pesos. That's another 10 billion. 2 billion. What about the 80 plus, more or less, provinces? At 10 million also. That's what? 800 million. So pag pinagsama-sama ng pera ng lokal at pera ng nasyonal, most likely, marami mababakunahan. Matotodas natin yung COVID. Ang tawag natin doon okay, yung mga doktor, tama ba yung word ko? Herd immunization. Tama? So naturally, mamamatay si COVID. So, ngayon, wala pang policy about it, but we in the city of Manila, we are ready. Now, if we are ready already to acquire a certified product, then what we should do in terms of implementation, a month from now, 2 months from now. So, yun ang importante. Yan ang magpagandaan nyo na ha. Kasi kailangan talaga may clear ang niyan. Kasi ipaliliwanag ko pa yan sa tao. I-explain ko pa yan sa tao kung paano ang proseso. Kasi ang importante lagi communication. Paano natin ibababa yung komunikasyon sa tao. Kaya kasama ka, Romy Bagay, Direktor, Barangayan. Kaya kasama ka doon sa usapan. Di ba? Ikaw ang unang babakunahan. No, basta ito Basta ako ganito. Kung ito isasaksak ko sa inyo, isasaksak ko muna sa akin. With all honesty. Bago ko kayo saksakan, bago ko kausapin yung milyon-milyong Manileño, magpapa-injection muna ako. So, if there is something happen, I pay the price. Di ba? Hindi po pwedeng, we have to believe it. We have to believe. We really have to believe. And the best way to do it is magpahalimbawa tayo, mga leader. Di ba? Kung nakuha mong isubo, kailangan makakain mo. Di ba, naalala nyo yung rule ko sa bigas? Di ba, Telma, sabi ko, huwag kayong bibili ng bigas na hindi ninyo kayang kainin. Pag hindi nyo makakain, huwag nyong ipamigay. Di ba? Yan naman ang logic naman yun. You lead by example.
Ako talaga magpapa-injection. Maniwala kayo sa akin. May isiniisip pa nga akong idea eh. Hinihintay ko lang eh. May hinihintay lang ako. Talagang titirahin ko yun. Para mapapanatag lang natin yung mga tagalungsod ng Maynila. Okay? So maliwanag ba? Magpa-planning kayo. Planning session tayo tomorrow, ha? Pero for the meantime, mag-isip na kayo. Kasi mas alam niyo yan, mga doktor kayo eh. O, sama niyo na si Fox, tapos si Director Bagay, para magkaroon kayo ng political structure ng ating syudad. Kasi hindi naman kayo mga politiko eh. So hindi niyo alam paano yung organizational structure sa baba. And Romy Bagay as Director. Okay. So moving on. O ito na. Colonel Domingo at Levi Facundo. Lahat ng puninarya, advice mo lahat ng puninarya na magpapainom. Unang-una, ang patay, pinagdadalamhan, malungkot ang patay. Hindi inuman ang patay. Sabihin mo sa mga puninarya, we will revoke their permit. Kapag may nahuli tayo na nagiinuman and violating 55-55 sa lamay ng patay sa puninarya nila. This is non-negotiable. Masyadong nagre-relax. Ngayon, Colonel Domingo, sabihan lahat ng istasyon, pag ako umikot ng madaling araw, hating gabi, o araw, at ako mismo nakahuli na may violation of 55-55, inuman sa kalsada, public places sa Manila, one strike policy, tatanggalin natin yung colonel, yung precinct commander, station commander, PCP, or outpost nung area na yun. I don't want to do that, but it seems na nagre-relax yung ilan nating istasyon. Biri mo, patay may inuman. Doon sa kanto ng Sande, Levi, punta mo yon. May Sande. Basta lahat ng puninarya, sabihan nyo na. Walang inuman sa kalsada. That is blatant violation of Ordinance 55-55. At hindi, wala sa exemption ng Ordinansang 55-55 na kapag may patay, pwedeng uminom sa public place. At wala sa exemption na kapag may birthday, pwedeng mag-inuman sa public place. Public place, ha? Yan ang sinasabi natin. Wala tayong pakialam sa loob ng bahay nila. That's their property. Pero pag sa kalsada, hindi po pwede inuman eh. Ano bang nangyayari sa inuman? Di ba? Mamumulutan. Iinom. May amats na. Magkukwento. Ano tatalsik? Laway. Nasaan ang COVID? Nasa laway. Kita mo na. Kaya sabihan yung lahat, sabihan nyo sila Miranda. Pag ang istasyon na-tsempohan ko, PCP, ito petty sa tingin ninyo. Pero neglect, to me, is not petty. Because the job of the uniformed personnel of the Manila Police District is to implement ordinances. So, neglect on the part of the commander, precinct commander, and particular PCP where the violation happened, you will be out of Manila. You have no business in Manila. Ayaw ko yan. Tutuwa na nga tayo dahil ilang quarantine facility natin walang laman. That is good news. Sige, mag-random ako. Ospital ng Maynila, ilan ang pasyente ngayon? 0. Ilan ang bed capacity, COVID bed capacity mo? 82. Di ba good news yun? See? Random. 5 quarantine facility natin. Nakapagpahinga yung mga taga-MHD. Wala silang pasyente. That is a good sign. Ibig sabihin,
kung ano yung inumpisahan natin, effective. O hindi natin pwedeng pabayaan hanggat may COVID. O, dito na nga tayo papunta. Injection na tayo. Ano na tayo, kumbaga sa karera? Home stretch. Home stretch na. But, alam mo, sa home stretch, maraming nadadapang kabayo. Maraming nahuhulog na hinete. Benta laban, no? No, this is serious, ah. Ayoko may magre-relax. Ayoko talaga. Huwag na kayo lumayo. O, tagal nyo na akong kasama, di ba? O, tingnan ninyo yung mata ko. Nangingitim na. Hindi ko na maitago. Wala akong ano tawag din. Ano yung nilalagay ng mga babae? Concealer. Ang hirap na ano ako. Kasi takot ako sa December. Sinabi ko naman yan sa inyo eh. Takot ako sa December, takot ako sa Enero. Kaya ako nagtatag ng maraming quarantine facility. Dahil malamig ang panahon. Wala namang garantiya na kung malamig dadami. Pero maraming events sa buhay ng tao. Ang unang-unang event sa buhay ng tao, shopping. Susunod, bisita sa mga mahal sa buhay. Tugs. Party. O, pati ba naman patay, may party pa rin. Next time na lang yun, kamo. Yun lang ang pakisuyo natin. Romy, Director Romy, ha? Pakisuyuan mo yung mga chairman. O, na magsaway naman. Sa totoo, dapat trabaho nila yan eh. Kasi the mere fact na nagiinuman sa kalsada, sa barangay mo, alam mo may batas. Trabahong barangay yan eh. They really have to help us. Anyway, let us not point fingers, let's just do our job. And clear lagi ang direction. Clear lagi ang policy. Okay, any more? Oh, nga pala, nagkalat na naman ng basura yung mga bisita natin dito sa Manila Bay o sa Service Road. Daanan nyo nga. Yung mga basura na naman doon sa plant box, yung mga pinagkainan nila, binabato na naman nila. Ha? Daanan nyo mamaya, linisin ninyo. Oh, nakakahiya naman sa kanila. Magsampol na kayo ha, sa mga presinto. Yung nagtapon, ailan nyo ng kaso. Anti-littering. Implement nyo na yung batas na yun. Anti-littering. Okay. Good news. Go Manila is now available in iOS. Okay. After quite some time. So, our constituents can now pay using the app Go Manila, pay their amilyar, business tax, and all other things, services, through Go Manila. Meron ka na ba dyan? Ayan, no? Oh. Go Manila. Ano yun? App? iTunes o Android? Apo. Hindi mo ma-search. Hindi ka pa update? Wala pa po. Anyway, na-download na nila. Na-download mo na, no? Fortune? Okay. Hikayatin ninyo na magbayad ang tao via online. Hikayatin ninyo. Para mas less interaction. Safe for them. Hindi pa sila matutulunggis. So, yun lang. Let's go back to yung ginagawa ninyong Christmas bazaar. Levi, kayo ba yung nagpe-present kanina? Ano ba yung nagpe-present kanina? Christmas bazaar. You continue. Maliwanag na yung binili na. Romy, mga direktor. So, ito yung sa Mehan Garden.
Para magkaroon ng hanap buhay ang mga tao. Ay, stop. Levi, sinunod mo ba yung payo ko? Walang sisingilin? Wala po, sir. Okay, good. Pero magbabayad lang ng hawker's fee. Wala na rin po, sir. Hindi, hawker's fee. Hawker's fee yun. May bayad ng hawker's fee. Apo. Ang sinasabi ko walang sisingilin, para lang malaman ninyo, nung araw, pag nagbabasar-basar dito, may organizer, magbabayad ng 30,000, 40,000 ang isang magpupwesto. Eh di lugi. Kasi kikita si Eddie at saka si Patty. Sabi ko kay Levi, walang bayad. Walang yung tinatawag na goodwill. Ang babayaran, yung katulad ng vendor. Kasi yun ang batas eh. Yun naman ang batas eh. 20-20, etnip. Yun ang babayaran nila. Opo. Tapos bigyan ng resibo. May bayad sila. Okay. Kaya gano'n kada ilang linggo to? Isang buwan po. Di magbayad sila 40 times 30. That's 1,200. Sa gabi lang po siya, sir. Kaya basta, may pwesto pa rin sila sa araw eh. Basta ganun ang singil ninyo. Yung normal lang. Tapos isuwan na ng resibo. Di ba? May hawkers, pina sila. Ito yung gagawin sa mayahan. Great. Yan, existing na yan ha. Yung lights natin. Opo. So manawagan kayo na, sige play mo lang. Manawagan kayo sa mga entrepreneur sa online. Makipag-ugnayan kay Levi Pacundo. Meron na po tayong 41 na... Wow! Congratulations! That is easily 41 jobs. Yes, sir. We're hoping to make about 200 po kasi pati po mga banda na nawalan ng trabaho. Exactly. magkakaroon po. That's At saka another 200 artists. jobs. Yes po. Ha? Saka hindi pa nila nakita yung Mian Garden eh, no? Kartilya lang lagi nakikita nila. Congrats. Tuloy tayo dyan, ha? Boss, yun lang pong sir. Pwede po ba sa November 28 ang soft launch and grand launch on the 1st? Sige. Kaya nga, kung 41 ka pa lang, magpatulong ka dyan. Baka may mga kilala kayo. Nagtitinda ng mani-mani. Meron na po nun, sir. Meron po tayong ham, meron pong tinapayan, si Excelente, si Lapids for barbecue. We have mga local brands, Engbitin. opo, pero hindi pa sumasagot, Ano pa yung hopya sir. na isa? Holland. Holland. Yung mayroong masarap na tinapay mga bakery doon sa Quiapo. Sa Lazar ba yun? Yung Bakery. Tapos meron pa isa, yung galing sa Maynila yun. Dito lumaki yun eh. Yung Julius. marami na ngayon. Jolis ba yun? Ano? Julius. Julius. Tapos yung Liberty sa Tondo. Yung sa Sampaloc. Tinapayan. Yung sa Mandaluyong. Yung Ham. Adelinas. Tapos yung sa Tondo. Yung sa Tondo, yung sa Ugbo. Puro chicha naman yan. Tapos handicraft. Mayor, naka-advertise na rin po tayo dun sa mga, ma'am, baka pwede po natin pakita. Nasa mga billboards na rin po tayo. Tsaka po sa lahat ng Wi-Fi kiosk, lumabas na rin Good. po yung ating advertising. At tsaka po sa online, sa atin pong, yan po, sa Ayan. Good. harap, yan po sa Smiley. Alam mo, meron ako isang napapansin na. Mukhang hindi masyadong madaling kausap yung Mercury Drug billboard. Medyo po. Hindi pa rin kami makapasok, boss. You talk to them. This is the campaign for the city. This is an official function of the city. Ano ba naman yung magmalasakit sila? Maghihirap ba sila pag nabawasan sila ng 10 seconds?
Ako, marami ako naririnig dyan ha, sa Mercury Drug dyan sa Quiapo. Check mo nga kung ISOR yun, Andres. Kung MTPB, check nyo nga kung delikado yun sa pagsalubong sa traffic. Kasi kung gano'n lang naman, wag na natin yan, tayo nagkakanta kuba, o natulungan sila. Sila magsishare lang ng, anong tawag yan? 10 seconds, 5 seconds. Yung iba nga, nagbo-volunteer pa sa atin eh. Mayor, padala mo dito. Hindi, medyo marami akong naririnig yan sa Mercury Drug na yan. Sa Quiapo eh. Tingnan nyo lang. Kasi ito kailangan dito bayanihan. Kusang loob, pagmamalasakitan. It's not always about the money. It's about helping each other. Yes, Charlie. Tumawag po ang Minda Tienda. Nagre-request din po sila kung pwede daw po sila maka-join sa Pasukan. Sure. Bakit hindi? Ang sasarap ng dinala nilang produkto rito. Puro di-klase. Yeah? Thank you po. Padala ulit nila yung bukong masarap na ina-export nila. Sarap ng buko. yung sa Davao, suha, saka Durian. durian. Mamaya rin po, darating po yung Department Head, Provincial Tourism Officer ng Bulacan. Oh, yeah. Mag-observe po sila sa Christmas tree lighting natin. Yes. Kasama rin po dito, boss, yung Vans. So, yun pong mga sapatos na dinesign po Good. noon, they will sell it as well po. Yung tawagin mo yung Habayanas, gumawa sila ng tsinelas, puro Manila ang design. Tawagin mo Adidas, tawagin mo Nike. Meron pong Adidas, pero yun sa Sampaloc po. Adidas Originals po ang kanyang tinda talaga. Tapos yung Adidas na naglalagay ng Manila. Yes po. Tapos yung Nike, yung Jordan nakalagay Manila. Yes po. Yun po. Kinokontak din po na. Lahat na nagmalasakit sa atin, pag malasakitan nyo, pabalik. Yes, sir. Nagbabayad ba ng yun? Ng income tax? Sa business tax, yung billboard ng Mercury Drug? As far as I know, yes po. But I will double. It's a separate thing from Yes their po. store. Yes, it should be po. Should Sige. I want to see the records. Yes po. I want to see the records of Mercury Drug billboard. Will do, sir. Their earnings against sa binayad nilang buwis sa Maynila. Para next time, pag maglalagay ako ng ads doon, magbabayad ang Maynila. Pero as long as nagbabayad din sila ng tama. Okay? Yes. Opo. So yung Kasi ginagawa ang mahal niyan, milyon ang binabayad niyan. Levy, Yes. may data ka ba dyan kung magkano binayad nila itong taon na to? Wala po eh. But I will get po. I want that report today. Milyon yan. Milyon ang bayad dyan. Kaya pag ang dineclare niyang kita, 50,000, mag-isip na kayo. Sige po. Bisitahin niyo nga libro niyan. Pahirapan pang Yeah. Hindi naman tayo makikinabang. Wala nga mga mukha ng politiko dun eh. Puro programa ng syudad yun eh. Pinagbabawal ko nga mga mukha natin eh. Ayan. Tapos, sabihin mo sa kanya, may batas sa Maynila. Yan, naalala ko tuloy. May batas sa Maynila. Wala lang sine. Any showing required yung mga company na maglagay ng espasyo para sa public information drive ng city. Implement that law to them. It was approved during my time as Vice Mayor. Ordinansa yun. Nirequire ko lahat ng sinihan, nirequire ko lahat ng mga billboard na mag-appropriate ng
airspace or airtime sa billboard for information dissemination. For example, ano sabi mo? Tax payment date, reminder, o amnesty. O yun, di ba marami tayong mga update sa trahedya o aberya. Pwede. Oh. If they violated anything, withdraw the permit. Tapos. Yes, sir. I'll give you the report today. Okay. Yeah. Bali po yung ating Paskuhan will go all the way through papunta po sa Partilla. Okay. At magkakaroon po din tayo ng ng vans off the wall at saka ng mini golf course po. Anyway, we'll go to the next video po. Ma'am. Iwan ko lang ngayon, nandun na yung land bank. Andres, sama ka na. Thank you po.